Binatikos ng taong bayan ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Coting Jr. dahil umano sa mga kasinungalingang laman nito. Ayon sa iba't ibang sektor, marami sa mga pahayag ni PBBM ay salungat sa kaniyang nakaranasan sa araw-araw na pamumuhay. Ayon sa mga kritiko, taliwas sa sinasabi ng Pangulo ang kalagayan ng ekonomiya, edukasyon at kalusugan ng bansa. Sinabi nilang hindi ramdam ng karaniwang mamamayan ang sinasabing pag-unlad at marami pa rin ang nagdurusa sa epekto ng pandemya at patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Binanggit din ng ilang grupo ang kakulangan sa konkretong plano upang tugunan ang mga pangunahing suliranin ng bansa. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan naman ang Malacanang na totoo at tapat ang mga pahayag ng Pangulo sa kaniyang SONA. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, patuloy silang magtatrabaho upang maibsan ang mga hinaing ng taong bayan at mapabuti ang kalagayan ng bansa. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na hakbang ng administrasyon upang tugunan ang mga isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ng mamamayan at lipunang Pilipino. At isa dyan po yung pinuntahan natin, yung pagtitipon ng mga Filipino community leaders, mga cultural groups, at the same time solidarity groups, Kingdom of Jesus Christ International, at pati na po ang mga representante ng katutubong international na support NGO, United Indigenous Peoples Heritage in the Philippines, at kami po sa Sambayanan. At iba't ibang grupo kagaya ng Hakbang Maisog USA at iba't ibang community groups sa New York. Yun po ay pagsambulat ng tuloy-tuloy na pagkilos that even sa Davao, I think Brother Admar, Brother Jade, no, na-monitor ko while I was there sa Solidarity gathering in symbolic protest sa UN kung saan inihabla ng mamamayan si Marcos Jr. at ang kanyang mga tauhan like Benhur Abalos ng DLG at pati na po si PNP Chief Marbel at iba pang mga general for violations, gross violations ng human rights, international humanitarian law at mga covenants on civil and political rights, ay naraman natin na nagkaroon din ng pagkilos ang mamamayan ayaw sa digmaan at ang Marcos alis dyan. At ngayong araw na ito, July 20, 2 days before ng pagsasagawa ng SONA ni Marcos Jr., ay nagkakaroon ng isang pagtitipon sa liwasang Bonifacio. And maliban pa dyan, itong gagawin na hakbang ng Maisog nga ay kumbaga People SONA, taong bayan naman ang magsasabi kung ano nga bang kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa. Ano yung kasalukuyan na mga pangyayari mismo sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong nagkaroon ng assassination attempt kay dating Pangulong US President Donald Trump. Sabi niya, the voice of the people must always remain supreme. Para mabigyan lang ng kahalagahan na ito, Ka-Eric, gaano kahalaga ang boses ng taong bayan? Bakit nabanggit din ito ni PBBM? Kumbaga, aminado siya na ang boses ng taong bayan ay mahalaga. Bagamat questionable pa kung sa kasalukuyan dito sa bansa na nandyan pa rin ba yung kapangyarihan na rin yan o sinusuppress. Pero ano ba ang sinasabi, lalo na sa konstitusyon, na ikaw ay mahilig din na magbasa sa ating konstitusyon? Ay, muntik na kung mapabulanghit ng tawa, no? Gusto ko sanang tanungin si Brother Admar, Brother Jade, no, kung kay BBM ba nanggaling yung statement kayo. Hindi ko lang alam kasi nasa Twitter post niya mismo nung official post. Official post niya. Ito nga yung kinumpara yung kanyang naging pahayag sa pahayag ni PRRD. Makikita mo mas malaman yung pahayag ni FPRRD. Ito nga sabi niya, the voice of the people must always remain supreme. Kahit siya, aminado siya, di ko lang alam kung kasalukuyang nangyayari. Ayun. Gaano kahalaga ang boses ng taong bayan? Bakit sinasabi na makapangyarihan ang boses ng taong bayan, Ka-Eric? Sapagkat ang kapangyarihan ng pamahalaan at pagbubuo ng tungkulin ng pamahalaan na nakasaad sa batas, sa tradisyon, kasaysayan at mga kaganapan ng lipunan nanggagaling po sa desisyon at kapangyarihan ng mamamayan.
ang hawak na kapangyarihan ng mga pangulo ng bansa in a democratic society like the Philippines, Brother Jade, Brother Admar, yan ay delegated power. Coming from the sovereign power, na ang sovereign power ay ang taong bayan. So kung totoo at hindi tagos sa ilong at lagos sa kanyang tainga at bibig, ibig sabihin hangin lang ito na gusto niyang ilabas, kung hindi naman nanggagaling sa isipan at puso ni Marcos Jr., ay tama po sana siya. Kaya nagamit ako ng word na sana. Sapagkat napakahalaga sa demokrasya, ang supreme voice of the people must always be heard and given importance. Kasi kung ginagawa niya yan from day one, since June 30, 2022, na nag-assume siya noon time, at totoo ang kanyang paniniwala, the supreme voice of the people is the foundation ng kanyang pamumuno, hindi sana nagkaletse-letse at nagkaroon ng maagang pagkalugmok ang ekonomiya, kaguluhan sa politika at pagkabulid sa napipintong digmaan sa China sa sulsol ng Amerika kung pinapakinggan niya ang sentimiento, hinanakit, hinanaing at mga pahayag ng taong bayan at hindi sana nagkaroon ng paglusob at pananakit, pagwasak sa worship and religious compound sa Kingdom of Jesus Christ na kanya pang ginagarantiyahan na yun daw ay tama at sumusunod sila sa batas. Kung nakikinig siya, si Marcos Jr., sa kanyang sinasabi at pinabasa niya paulit-ulit ang mga binabanggit niya, the supreme voice of the people is very important in governance, di sana hindi niya hinayaan ang mga paglabag sa batas. Hindi niya hinayaan ang pangyayaring ito na kung saan ang mamamayan ay nagkakawatak-watak at ang kabuhayan, kahirapan at pagkawala ng tiwala ng mamamayan sa gobyerno ay nagaganap dahil sa kanyang failed leadership because of absence of his acceptance to give premium sa sinabi niya doon sa Twitter niya na the voice of the people is always supreme. Kung makapangyarihan ito, hindi dapat ito supilin. Kasi nga, kumbaga, nagmumula ang kanilang kasalukuyang kapangyarihan mula sa taong bayan. Nagsalita po ang taong bayan, makailang beses na nagkaroon ng kaliwat kanan ng mga survey, ang ilang mga kilala at respetado mga survey firms, tinanong ang taong bayan. Ito, hindi talaga ito politika na tanong Kasi siguro magko-question ka pa kung survey sa kung sino ang iboboto mo sa darating na halalan, senador man yan or sa pagka-presidente. Ito po, tinanong ang taong bayan sa latest June 17 to 24 na survey ng Pulse Asia sa 2,400 na mga respondents edad 18 anyos pataas. Tinanong sila, ito yung particular na tanong sa kanila, sa mga sumusunod na isyong pambansa, pakisabi ng ang hanggang 3 isyong dapat aksyonan agad ng administrasyong Bongbong Marcos Jr. Maaari kayong magbanggit ng iba pang wala sa listahan. So tinanong sila. At ang nangunguna po dito, mga kapartner, eto po. Pakinggan po natin at tingnan ninyo kung ano ang ginagawa ng ating pamahalaan. Kung nandoon ba ang pagtutok para masolusyonan ito mga pangunahing inaing na ito. Ang top 5, ito po yung magkakasunod. Unang-una, 72% doon sa 2,400 na mga respondents sa buong bansa na tinanong ng Pulse Asia, controlling inflation. Pag-control, pagbigay ng solusyon na hindi na lumobo pa, tumaas pa ang presyo ng mga bilihin. Ito kasi yung malapit sa sikmura ng mga tao. Sunod, yung pagtataas ng halaga ng sahod ng mga manggagawa. Kasi nagiging domino effect na ito, di ba, ka-Eric? Tama. Kasi minsan, dahil nga mataas yung presyo ng mga bilihin, iisipin nila, yung pera nila, hindi na kaya na bilhin ng marami pa. So, gusto din nila na tumaas yung kanilang sahod din. Ito pa, mapababa ang kahirapan ng mga Pilipino. Magkakaugnay itong lahat kasi kung patuloy na mataas ang presyo ng mga bilihin, hindi na nila kayang ma-access ito kasi nga yung kanilang sahod ay hindi rin tumataas, nagiging walang silbi. So, nagiging tingin nila siguro sa kanilang sarili, nagiging mahirap na sila. Pwede. Kasi pahirapan na sa kanila, 'di ba? Meron pang recent survey na umabot ng ilang oras, 40 more or less 50 hours ang ginugugol ng isang manggagawa dito sa Pilipinas para lang matiyak yung maibigay niya sa kanyang pamilya. Pang-apat po, creating more jobs. 'Di ba? And pangatlo,
fighting graft and corruption sa ating pamahalaan. Ito po yung top 5. Masasabi natin ka, Eric, magkakaugnay ito lahat eh. Exactly. 'Di ba? Kasi pwede naman na hindi taasan ng sahod, mas accessible yung mga bilihin. Tama. At maganda yung pinunto, Brother Jade, ni Brother Admar, from the survey, these are not political issues. These are socio-economic issues. Ibig sabihin, kabuhayan po ito. At napakaganda po ng unang sagot na mayoriya, 72% ng mga Pilipino, ay nababahala ng sobra sa pagsirit pataas ng presyo ng bilihin, pagkain, bigas, mga kailangan para sa serbisyo sa tubig, kuryente. We have the highest na bayarin sa kuryente at pati sa tubig in the whole of Asia. So meaning to say, kasabay po ng pagbagsak ng value ng peso, which is devaluation, almost 60 pesos, $1 ang equivalent ng peso natin, ay wala nang halos katumbas na halaga sa bilihin, ay ang pagsirit ng presyo ng bilihin. At ang resulta niyan, lalawak ang tinatawag nating magkakaroon ng involuntary hunger incidents. Last March, Brother Admar, Brother Jade, bago ang survey ng Pulse Asia na ito, ay nagkaroon ng survey din ang isa pang survey firm, SWS, at sinasabi nila 19.8% ang incidence of poverty, hunger related sa kahirapan. I-translate sa datos. Yan po ay mga mahigit 2.8 million Filipino families times 4. That means mahigit 10 million Filipinos a day ang hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. That was 4 months ago, bago itong survey ng Pulse Asia. So tama ang binabanggit na Brother Admar. Dugtong po ito. Survey sa inflation, ang reaksyon tungkol sa kahirapan, kawalan ng sahod na bastante, kulang na trabaho, at ang pangungurakot sa gobyerno, lahat ng ito ay humihila pababa sa gobyerno ni Marcos, not because may rally ang maisog, but because these are real sentiments of the people na ini-ignore at hindi sinusolusyonan ni Marcos Jr. since na siya'y umupo. Top 5, yung 72, controlling inflation, 44%, increasing the pay of workers, sahod. Reducing the poverty of many Filipinos, 32, creating more jobs, top 4, 30%, fighting graft and corruption is in government, 22%. Ito, top 6, 20% din ito. Addressing the problem of involuntary hunger. Magkakaugnay pa rin yan. Diba? Providing assistance to farmers, including selling their products. Ayun, agrikultura. Sa usaping agrikultura, mamaya pag-usapan natin yan. Promoting peace in the country, 13%, and fighting criminality. Pwede nating paghaluin ito eh. Isa lang. Itong dalawang ito, kasi kung meron kang paglaban sa kriminalidad, nagpo-promote ka ng kapayapaan sa bansa. So, kung isusuma mo yan, kung idudugtong mo yan sila, nasa 24% ang nagsasabi na ganyan. Tapos, sa top 10 siya. Kabilang siya sa top 10. And enforcing the law on all, whether influential or ordinary people, 9%. Law enforcement. Tapos, yung mga mas maingay sa media, mas maingay, mas nabibigyan ng pansin, like kagaya sa pagbabago ng konstitusyon. Diba? Last, first part ng year. Ng taon. Diba? January to March, grabing buwelo. 1% lang. So, hindi talaga siya interest ng taong bayan, Brother Jade. Brother yung pagdepensa sa integridad ng Philippine territory against foreigners, nasa anong porsyento? 5% lang. 5% lang. Diba? So, kumbaga, ang kabuuan, ang nangunguna po is yung malapit sa bituka ng mga tao. Diba? Ng publiko. Kasi ito yung ito yung simpleng explanation sa kanila kung bumubuti ba ang ekonomiya or masababang ekonomiya. Bagamat naririnig natin maganda ang ekonomiya natin, pero kapansin-pansin dito sa survey ka Eric, pati ang mga nasa class ABC, yun ang na maituturing natin mataas na antas ng pamumuhay. Mataas na ang antas sa pamumuhay, mataas din ang porsyento na nakuha na nagrereklamo din sila sa inflation. Hello mga kaibigan, live po tayo guys. Andito na naman tayo mga kaibigan. Happy Saturday po sa inyo. Kumusta na po kayo mga kaibigan? Eto po meron po tayong live coverage po sa mangyayari or kaganapan po sa Liwasang Bonifacio po. Ito po yung People's Zona. Nako, people power na ba mga kaibigan? Magaganap na ba? Marami po tayong katanungan ngayon at marami po tayong aabangan mga kaibigan. Magaganap na ba ang hinihintay natin? At polboronic video
Nako, ito po yung pinakahihintay natin guys ha. Polboronic video mga kaibigan, no? Sana nga ipalabas ng buong buo ang polboronic video mga kaibigan. Dahil kahit kayo guys or katulad ninyo mga kaibigan, lahat po tayo nag-aabang dito sa polboronic video na to. Ha? Buong buo na ba na mapapanood natin ngayong araw? Hindi natin alam. Ngayong araw ba? Or siguro sa panahon ng SONA, sa Lunes. Pero ngayong araw mga kaibigan, marami pong nag-aabang sa istorya or sa video ng WPS. Ano ba yung WPS mga kaibigan? Ha? Sino po makakahula dyan guys? Bago po natin ituloy ang ating coverage po sa People's SONA, ang WPS po mga kaibigan, yun yung tinatawag natin guys na white powdery substance. Nako! Yung video kaya, mapapanood na po kaya natin mga kaibigan? Ha? Abang-abang lang po kayo ha? Medyo maghanda po kayo guys dahil medyo matagal-tagal tong coverage natin. Pwede kayo maghanda ng mga kape-kape, pwede kayo maghanda ng popcorn. Yung iba dyan, kumain na. Kasi medyo mahaba-haba po ito guys, no? Ito po yung pinaka-highlights po dito guys. Siyempre, kailangan po nating malaman mga kaibigan, itong mga kumikilos po, no? Marami na kasi movement ngayon eh. Meron din si EDSA, no? Kung hindi ako nagkakamali, meron din si EDSA. Andun po yung mga grupo po ni Jonathan Morales mga kaibigan. Andun din si Attorney Trixie Cruz. Maya-maya po mga kaibigan, yung mga nasa EDSA guys, lilipat po sila sa Liwasang Bonifacio. No, kumbaga mga kaibigan, ito talaga yung pinaka-rally guys. Itong makikita natin or matutunghayan natin guys sa Liwasang Bonifacio. Maya-maya po mag-uumpisa na yan. Ito po, ano pa lang to, ito kasama po si Admar, tsaka kasama din si Ka Eric at saka ito si Jay mga kaibigan, no? Maya-maya kasi guys, siguro mga alas 3 siguro mag-uumpisa kasi mainit pa eh. So ang pinaka-formal talaga na start ng itong People's SONA Maisog Prayer Rally or Peace Rally mga kaibigan ay mga alas 3 po. Kaya set back and relax. Maya-maya, naku, marami tayong aabangan. Pero ito guys kakaiba itong SONA na SONA. Kakaiba itong People's SONA mga kaibigan dahil hindi po sila kay Eric, hindi po sila magsasalita guys. Ang magsasalita dito, mga iba't ibang sektor po ng mga tao guys or iba-ibang mga professional na mga invited na mga guest or mga guest speaker. May mga engineer, may mga doktor, at kung ano-ano pa. No? May mga magsasaka. Kumbaga guys, ito talaga ang tinatawag na People's SONA. Kaya nga ang title niya guys is People's SONA. No? Kasi nga para talaga ito sa tao mga kaibigan. Ito po guys, no? Habang nag-aantay po tayo mga kaibigan, panoorin lang po natin dito sila ka Eric. Kung na pag sumirit ang inflation, bumababa ang value ng peso, tumataas lalo ang GNP. Ang ibig sabihin ng GNP, gutom na Pilipino. Gutom na Pilipino. Speaking of gutom na Pilipino, bago Gutom lang si pala yung partner Jay, kasi Pilipino. nabanggit mo na yung gutom na Pilipino. Dito tayo, kasi merong tinatawag na self-rated survey. Sa hunger. Ang SWS po mga kapartner. Latest ito? Latest din ito. Konektado. June 23 to July 1. So bagong-bago lang ito 1,500 adults. 18 years old pataas, merong margin of error ng 2.5% plus or minus. Plus or minus. Sinasabi dito ka Eric, noong March 2024 ay sinasabing 46% ng pamilyang Pilipino ang nagsasabi na sila'y mahirap. March ito. March 2024. Yes, 46%. Taas. Tapos ngayon, lumalabas, tumaas ito ng 12 puntos. So mula 46, naging 58 na ito ngayon. In a matter of 3 months lamang. Yes. June. March, April, May, June. 3 months lang. Oo, 3 months lang. Lumubha. Ito ngayon, GNP nakapagtala ng record low na borderline. Itong borderline, hindi nila masabi dati, hindi nila masabi na mahirap sila o hindi mahirap. Okay, nasa katamtaman. Nasa sila, boundary ng kahirapan. Hindi nila ng gutom. masabi. Dati, noong March, okay,
Noong March 2024, 30% ang nagsasabi na hindi ko masabi kung mahirap ako or hindi ako mahirap. Okay? Now, ngayong June, sa survey, nakapag-decide na yung 18 points dito sa 30%. So malaki. Mahigit kalahati ng nag-aalangan na i-rate ang sarili nila sa voluntary hunger or involuntary hunger Hindi, incidents. kahirapan ito. Kahirapan. Sa poverty level rating ay mga 18% ang naidagdag sa poverty rating nila. Ngayong June na sila nagsabi. Kumbaga, 18%. nagsabi doon, dating 30%, nabawasan ito ng 18 points dahil 12% na ang nasa borderline. Pero Kumbaga, ang 18% napunta doon sa Yes. nag-rate ng sarili nila na ang mga pamilyang Pilipino ay lalong umihirap. Mas malubha po yung ibig sabihin. Kumbaga, ang una nga, di ba, para kung hindi mo malalaman kung ilan na yung nagsabi na sila mahirap, matutuwa ka na, nakapag-decide na sila. 12% na lang ang talagang hindi pa nakakapag-decide kung mahirap sila. Pero yun pala, Ang 18% yung nakapag-decide na napunta doon sa, mahirap talaga kami. Ngayon, masasabi ko na naghirap kami. self-rated poverty yung Kaya ang rate. tanong natin ngayon na ka-Eric at partner Admar, malapit na ang SONA, State of the Nation Address. At 2 days. narinig natin ang tunay na estado ng taong bayan na majority sa mga Pilipino ay mahirap. Kinukonsider ang sarili bilang mahirap. Ang simpleng tanong lamang natin dito kung may ginagawa ba ang pamahalaan. Nakikita natin ang ayuda. Pero ang tanong, yung epekto ba nito nagdulot ng kagandahan? Marami ba ang lumabas o naging maunlad at hindi naging mahirap? Pero iba yung sinasabi sa mga surveys, ka-Eric. Tama. At ito yung papatotoo kung ano yung estado, tunay na estado ng ating bansa. Correct. Sa binanggit mo, Brother Jade, walang ibang pwedeng pagbatayan kung umuunlad at bumubuti ang kalagayang panglipunan at ekonomiya ng bansa kung hindi yung tinatawag na mga microeconomic data. Pag sinabing micro, yung direkta na nararanasan ng taong bayan, ang mga ordinaryong mamamayan. Pag sinabi kasing macro data, overall yon, mga figures yon, mga kababayan. So ibig sabihin, mga kapatid, mga nanonood ngayon sa amin sa live coverage na ito, the special coverage, sa tanong ni Brother Jade, naibsan ba at napabuti ba ang kalagayan ng mga mahihirap na Pilipino batay sa iniulat na mga binasa ni Brother Admar na magkakasunod na mga survey, lumawak at lumubha at lumalim ang kahirapan. Ibig sabihin po, nag-additional of 18% ang insidente ng kahirapan. Kung dati ang incident rating ay 46%, umabot ito ngayon sa 58%. Pero kung idadagdag mo ang self-rated poverty na 18%, safely pwede nating sabihin po na mga umaabot sa 70% na mga Pilipino ang naniniwala at nakakaranas ng aktual na kagutuman. Diyan pa lang po, ibig sabihin sa loob ng 2 taong termino ni Pangulong Marcos Jr. na nakaupo na siya bilang Pangulo ng Bansa, it's no longer about Duterte. For the last 2 years and a half na nasa kapangyarihan na po ang Marcos government, lumubha, lumawak at lumalim ang kahirapan. Diyan pa lang, bumabalik na ang tanong ni Brother Jade, may ginawa ba na mapaibsan ang kahirapan? Wala, lumubha, lumawak at lumalim. Isa pa, attorney, ka-Eric, dahil nga sa nakikita natin ngayong estado ng ating bansa, dahil nga ay nagdulot ng kahirapan pa, maraming kinukonsider ang kanilang sarili bilang mahirap, ang tanong ngayon, nagdeklara ba ang ating Pangulo ng krisis sa pagkain? Nagkaroon ba tayo ng problema sa nagkaroon ng maraming problema ng Pilipino nga dapat magsagawa ng ayuda, mamimigay ng mamumudmod ng mga ayuda sa mga kababayan, di ba? Noong nakaraang administrasyon, nakikita lang natin ito pag during sa mga krisis tulad ng pandemya at wala talaga tayo. Yan din ang isa sa mga tanong ng ating mga kababayan ng pulso nila. Bakit ganito ang ginagawang pamamaraan ng gobyerno? Ibig sabihin, detached from reality. Wala ang paa at sarili o nawawala sa sarili itong Marcos Jr. government, even ang Pangulo. Bakit? Sapagkat hindi po ayuda ang solusyon sa kagutuman at kawalan ng trabaho at paglugmok ng income at kabuhayan ng taong bayan. Ano po? Trabaho at reinforcement ng ekonomiya. So, itong 500 billion pesos na maanomalya at parang aninong nawala, na parang isang himala nawawala ngayon at hindi makita at may paliwanag ang 500 billion pesos na Maharlika Fund nila na kinukwestiyon ng taong bayan, pundo ng mamamayan ito dapat ang ibinuhos para sa pagpapalawak ng agrikultura, ng ating mga collective farming, ng state-sponsored farming para sa pagkain, gulay at mga pananim, at pati na sa pagpapalakas ng
ating irigasyon, ng ating mekanisasyon at modernisasyon ng agrikultura. Sapagkat walang bansang naging maunlad sa angmang bahagi ng daigdig sa kasaysayan ng mga lipunan na hindi nila inesikaso at pinalakas at pinaunlad ang agrikultura, which is the foundation of industry. So wala. Yun ang solusyon dapat. Ang tanong, may pundo? Of course, 500 billion is 500 billion. At ngayon, kinukuha pa nila ang 90 billion halos na pundo na na-generate ng PhilHealth para sana sa mga ospital, gamot, at serbisyo sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino na nagkakasakit at gagamitin daw, sabi ni Ralph Recto, ang Finance Secretary ni Marcos Jr. sa ibang mga pagkakalaanan ng pundo. Delikado po ito sapagkat bilyon-bilyon na pundo ang lumalabas sa ating kaban ng bayan, subalit hindi na pupunta sa mamamayan. Itong ayuda, ito po yung mga band-aid at propaganda solusyon. Hindi po ito ang solusyon sa mamamayang nagugutom, walang trabaho at walang kahirapan. Palakasin ang agrikultura, palalimin ang pag-modernize nito at ang gobyerno mangunguna sa pagsasagawa ng production ng pagkain at ng paglaganap ng industriya. Hindi po ayuda ang solusyon dyan. Ang pondo ay hindi nakalaan sa tamang direksyon kaya nawawala po sa sarili niya at realidad ang gobyernong Marcos. Ayan, breaking news muna tayo mga kaibigan habang nag-aantay po tayo. May breaking news po tayo, kapapasok lang na balita. Ito po, no? Dahil po ito sa helicopter o sa presidential chopper po mga kaibigan, sasabihin na po natin mga kaibigan kung sino ba talaga ang nasa loob or sino po ang isinakay doon sa presidential chopper na naglalanding po doon sa St. Luke's Medical Center sa May Taguig mga kaibigan. Ito po, no? Kakapasok lang po, galing po ito sa page ni Mr. Jason sa mga kaibigan. At ang sabi po daw ng doktor, ang sabi ng doktor mga kaibigan, kinapos siya ng hininga. Ayun. Kinapos siya ng hininga. Iyon naman pala mga kaibigan. Sabi ng doktor, kinakapos siya ng hininga. Pneumonia or pneumonitis. Pneumonitis. Ayan, pneumonia or pneumonitis. Pneumonia is an inflammatory condition of the lung primarily affecting the small air sacs known as alveoli. Symptoms typically include some combination of productive or dry cough, chest pain, fever, and difficulty breathing. The severity of the condition is variable. Pneumonia is an infection in your lungs caused by bacteria, viruses, fungi. Pneumonia causes for your lung tissue to swell, inflammation, and can cause fluid or pus in your lungs. Bacterial pneumonia is usually more severe than viral pneumonia, which often resolves on its own.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!